Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa kanyang pangangaral sa loob ng 3 taon, bago siya namatay na nakapako sa krus, ang pangangaral at ang pagtuturo ni Jesus ay nakasentro, nakafocus. Ang kanyang pangaral ay talagang ang pangunahin ay ang pag-ibig. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang pangaral, ibigin ang Diyos una at higit sa lahat, ng buong puso, ng buong diwa, ng buong kaluluwa, ng buong buo. At ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Pag-ibig. Ngunit kung titingnan natin, ang tunay na pag-ibig ay isang mabigat na krus na pinapasan ng mga umiibig. Sapagkat ang umiibig hindi mayabang, hindi nanunumbat, hindi naniningil, hindi nagpapabayan. Ang umiibig nagsasakripisyo, naglilingkod, nagbibigay, nagbabahagi sa kapwa anumang mayroon siya. Sabi nga, higit na mabuti, higit na dakila ang umiibig kaysa iniibig. At sinasabi din, lalong-lalo na sa panahon ng Pasko, higit na dakila ang magbibigay kaysa tatanggap. Ngunit ito yata ay kabaligtaran sa ngayon. Ang pag-ibig sa ngayon, binabayaran. Kung ang pag-ibig na iyong ipagkakaloob sa kapwa ay isang tunay na pag-ibig, tiyak na may pinapasan kang isang mabigat na krus. Sapagkat ang taong umiibig, ulitin natin, hindi nagre-reklamo, walang sinasabi. Basta nagbibigay ng kanyang pag-ibig, nagkakaloob ng kanyang pagmamahal sa kanyang iniibig. Larawan ng pag-ibig, ang kasaysayan ng pasyon at kamatayan ng ating Panginoon. Bago siya namatay, nang siya ay nagtatag ng kanyang simbahan, ang pundasyon ng kanyang simbahan ay hindi isang istruktura, hindi isang matibay na establishmento o na infrastructure. Ang pundasyon ng kanyang simbahan, pag-ibig. Ang magdasal, manalangin na isang buong komunidad, isang buong pamayanan. Ang manalangin na sabay-sabay. Sama-sama, nagtutulungan, pag-ibig. At kung balikan natin ang banal na aklat, sinasabi din na mahal ng Ama ang sanlibutan. Kaya sinugo ang bugtong anak, at ang sino mang sumasampalataya sa anak ay hindi mapapahamak, sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. At ganun din,
bago isinuko ni Jesus ang kanyang sarili sa mga nais papatay sa kanya noon nang siya ipapako sa krus. Tinipon ni Jesus ang kanyang labing isang apostolis, sapagkat nung panahon na yan wala na si Judas Iscariote gumagawa ng kanyang pagtatakil sa Panginoon. Hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga apostolis. Lumuhod at halos yumuko si Jesus sa kanyang ginagawa. At ang sabi niya, matapos niya itong nagawa, ako na tinatawag ninyong Panginoon, naglilingkod sa inyo. Gawin ninyo ito sa inyong kapwa katulad ng ginagawa ko sa inyo sa ngayon. Pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo narito. Kaya nga, pag tayo ay dadalhin sa sinapupunan ng ating mga ina, ang joke ay ang nang dahil sa pag-ibig. Kung makakita tayo o kung makakita ang ating kapwa ng nagdadalang tao, ang sasabihin, pag-ibig masdan ang ginawa mo. So nabubuhay tayo sa pag-ibig. Nilikha tayo sa pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang nais natin ipinapanawagan sa ating mga government officials, sa Administrasyong Marcos, sa ating mga local officials. Huwag na natin hintayin matuloy ang halalan, malapit na ang halalan bago tayo magbigay ng mga tulong. Tulong sa kaliwa, tulong sa kanan, tulong sa gitna. Kabi sa gitna pag manalo na ang nagbibigay ng ayuda. Pagmamahal, pag-ibig. Tunay na pag-ibig na may paglilingkod. Yan ang dapat natin itataglay. Mga kagabay, mahirap ang umibig. Sapagkat kung ikaw ay iibig, nakahanda kang magtiis. Ang mga umiibig, minsan niloloko lamang. Inaakala ng mga iniibig na ang umiibig sa kanila ay mga siraulo, mga walang isip, nilalapastangan pa. Ngunit ang umiibig ay nakahanda. At ang sabi nga ni Jesus, there is no greater love than the love of one who gave his life to a friend. Bakit friend ang sinabi ni Jesus? Kung isalin natin sa wikang Tagalog ang friend, ang ibig sabihin kaibigan. Ngunit sa punto ni Jesus, para kay Jesus, ang friend ay hindi kaibigan. Kaibigan. A lover. Nagbibigay, nagbabahagi. At marami sa atin ang nagbibigay ng tulong sa mga may kaya, sa mga galing ng abroad, sa mga makabayan ng ating tinutulong sa kanila. Ang dapat nating tulungan ay yung mga nasa laylayan, yung mga halos nakakalimutan ng lipunan, yung mga nawawala. Isipin natin, balikan natin ang sinabi ni Jesus, na kapag ikaw ay may 100 tupa at nawawala ang isa, iwan mo yung 99 sa isang ligtas na sulok at hanapin mo yung nawawala. At pag nakita mong nawawala, mag-celebrate ka. Tawagin mo yung mga kapitbahay, mag-celebrate tayo sapagkat ang aking tupang ito ay nawawala at ngayon ay muli kong nakita. At doon sa prodigal son, sa anak na waldas, ang sinasabi ng ama, namatay ang kanyang anak, ngunit muling nabuhay. Yan ang tunay na pag-ibig.